Ayan, naku may panawagan 'no, si Marcoleta. Eh, tingin ko baka alam niyo ho kaya bakit ko nasabi yung back out kanina naisip ko bigla si Marcoleta, eh, 'no. Sir baka biglang back outan tayo, ha? Baka biglang back out po. Kapagka nakikita natin yung posisyon nung ating pangalan sa eleksyon at napakalayo sa katotohanan, baka biglang urong-sulong, biglang atraso, sir, gawin mo na hangga't, kumbaga umpisahan mo na. Kaysa tumatakbo yung araw, madaming nasasayang oras, panahon, pera, 'di ho ba? Ngayon, mga kababayan, panawagan ni Marcoleta, mga kababayan, ako po'y humihiling sa inyo na tulungan po ninyo ang buong team ng PDP Laban. Ayan, 'di ba Sir Ed Gonzales? So, sabi ni Ed Gonzales, puro pagsisinungaling alam nila. Sabagay, ang sinungaling ay kapatid ng yung salawikain na yan. Salawikain ba tawag doon? O yung ano na yan, salitain na yan kapatid ng magnanakaw, sir. Yan. Mga kababayan, ako po'y humihiling sa inyo na tulungan po ninyo ang buong team ng PDP Laban. Yung mga pinabili po ng suka. No? Hindi naman po sila yung pinapatamaan ni Pangulong Bongbong Marcos pero mga tinamaan ho. Kasabihan. Ayan, sabi ni MD Roth. Kasabihan. Yung tipo bang para po doon sa mga, siguro para doon sa mga nuisance candidate. Pero, pakiramdam din ho kasi nila, sila yun, no? Pakiramdam nila, sila yung tumago siguro, kaya mga nasaktan ho, mga bossing. Paano susuportahan yung PDP Laban, no? Eto ngang usapin po sa China, mga kababayan, na ngayon po pati Palawan, inaangkin na din po. Delikado ho yan, ha? Ngayon, katawa-tawa. Katawa-tawa, natatawa tayo doon sa usaping sa pati Palawan. Isinama na nila doon sa 9-dash line. Pero po, diyan po nag-uumpisa lahat yan. Sasanayin nila, yung tao nila, sasanayin nila ang buong mundo. Nako, yung Palawan ay sakop pala ng China. Hanggang sa susunod na mga taon po, o ilang panahon ho, mga bossing, nagpapaliwanag na tayo. Bakit kailangan bakit sa atin ang Palawan na hindi ho dapat? Na hindi po dapat, mga kababayan. Yung mga PDP, halos ngayon lang ho natin mga naririnig. Actually, isa lang Si Bato de la Rosa lang No? Si Marcoleta, medyo kumambyo. Dahil negatibo ang naging reaksyon ng sambayan ng Pilipino nung sinabi niya na there is no such as West Philippine Sea. Madiin ho yun. Hindi niya pwedeng sabihin, nagkamali lang ako ng pagkakasabi, pero ang ibig ko sabihin doon pangalan. Umaabot ng isang araw bago ipaliwanag. Bago pangalan yung dinikdik niya Di ba? Sabi ni Jericho, is it, Idol, bakit wala ka sa biyahe ng mga BBM vlogger? Naku po, hindi po natin afford mamasyal sa ibang bansa No, kaya dito na lang po tayo sa bahay. Hindi, madami din po tayong gawain at no invite naman 'yan Hindi, kasi alam naman po nila, mga kababayan, siguro aabot ng 100,000 mahigit o 200,000 mahigit ang pamasahe ko papunta doon sa pagbabakasyon nila. Kaya hindi na ako inimbita. Balik tayo kay Marcoleta. Di ba? Sabi, mga kababayan, ako po ay humihiling sa inyo na tulungan po ninyo ang buong team ng PDP Laban. O hamunin natin sila. Na, sige, magsalita kayong lahat about sa West Philippine Sea. Sige, magsalita kayong lahat ng paglaban sa China. Yung talagang inaano nyo, talagang sabihin nyo na itong China, pinepeke nila yung mga balita, pati yung teritoryo natin na Palawan, hinahamon namin kayo. 'Di ba? Pag narinig namin 'yon doon sa inyong mga talumpati, sa inyong mga plataporma de gobyerno, ay baka hindi pa din namin kayo iboto. 'Di ba, John J. Jason? Hindi, mga bossing. Try natin. 'Di ba?
Pagsalitain natin sila, no? Doon sa laban sa China, mga kababayan. Bakit ko na i-discuss 'yan, na pagsalitain natin sila na laban sa China? Kumbaga para mabasag lang, no, yung usap-usapan, yung usapin na may pondo na nanggagaling sa China, mga kababayan, at yung ibang mga kandidato baka ginagamit para sa kanilang kandidatura, or baka lang ho, wag kang mag-alala, Marcoleta, hindi ko naman sinasabing isa ka doon sa pinupondohan ng China. Baka ang China merong mga kandidato na pinopondohan po para para guluhin ang ating gobyerno, para guluhin si Bongbong Marcos, para siraan si Bongbong Marcos, at nang sa ganon humina ang ating bansa. Paghina ng ating bansa at nakapokus na ang ating gobyerno doon sa mga nanggugulo, saka pwede na silang umatake. Mahina na ang ating bansa. Biruin mo, tayong mga Pilipino, nagsiraan. Di ba? Strategy po yan sa giyera. Mga bossing, hayaan mo silang magkagulo para humina ng humina ang depensa nila laban sa atin. So ngayon, papasok sa kaisipan ng sambayan ng Pilipino na papasok sa isipan ng Pilipino, nako, wala na tayo, ang gulo na natin. Di ba? Tuloy natin si Marcoleta. Mga kababayan, ako po humihiling sa inyo na tulungan po ninyo ang buong team ng PDP Laban para lahat po kami ay makarating sa Senado. Isa lang yata ang makakapasok dyan. Para lahat po kami ay makarating sa Senado at magawa po namin yung sama-sama naming ipinangako sa inyo. Ayan na. Ano ba yung mga ipinangako, no? Lalong-lalo na yung pagtatama sa maraming mali na nakikita natin sa ating bansa. Wala po akong nakikitang mali ngayon, mga boss, except doon sa mga nanggugulo. No? Except doon sa mga naninira, mga kababayan. No? Yung laban po ng ating karapatan para sa West Philippine Sea. 100% po ako diyan, mga bossing. Tama po ang ginagawa ng ating administrasyon. Tama po ang ginagawa ng ating gobyerno, mga kababayan. No? Pinangako sa inyo, sama-sama naming ipinangako sa inyo, gagawin daw nila, ipagtanggol ang dating Pangulong Duterte o si Kibuloy. Pumokus dyan sa dalawa na yan. Dahil yun yung nakikita at nararamdaman namin. Di ba? Lalo na kay Ipe Salvador. Talagang halos po sa lagi nating makikita sa harap ng kamera si Ipe Salvador, tanging ang sinasabi lang ayun, aalagaan, magpapakamatay para kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni Just Love, Sir Mark, sa tagal, hindi kaya tila malagay sa alanganan lahat ng ebidensyang hawak against si Sara sa tagal. Mapag-aralan nila ng husto para mailusot at mapawalang sala ang lusta, yung iangi, sala, si Lustay o si ganyan. Dalawa din kasi, mga bossing, no? Yung sinasabi nating iatras ng onte pagkatapos ng eleksyon, mga kababayan, number game naman yun, no? Yun ngayon naman, may punto din po yung mga nagsusulong na pwedeng mapanis. Pwedeng mga masuhulan, malagyan, or kung ano pa yung mga ano tawag doon? Yung tatayong testigo at kung ano-ano pa, no? So ako naniniwala, mga boss, na yung tipo bang kita naman natin lahat buong bansa ang nakakita nun, mga bossing. Lalo na po yung pagbabanta. Yung pagbabanta po sa ating Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Malabo pong mailusot yun, mga kababayan. Doon naman po sa impeachment, siguro ako ang isa sa ang isa sa
maipapayo ko kung sakali maglagay tayo nung isang senador na alam po o siya mismo doon sa nag-draft nung Memorandum Circular 2015. Ito po ay yung tamang pag-audit nung confidential fund. Ilagay po natin yan. Sino po yun? Isa po doon si Heidi Mendoza, mga kababayan. Ay, nako. Lahat po ng butas na kaya nilang ibutas, hindi po lulusot. Bakit po? Kasama siya sa naglimbag nun eh. Kasama siya doon sa mga taong bumuo nun eh. Para maayos ang audit ng confidential funds. Yan lang po yung nakikita ko, no? Pero ako'y naniniwala mahihirapan silang lusutan to. Mapaaga man o pagkatapos man ng eleksyon, hirap yan. Napakalakas po ng kaso. Ultimo ho tayong bawat Pilipino na nakapanood po nung pagbabanta ng Vice Presidente. Magmimistula na po tayong mga testigo Paano pa nila ilulusot yun? Di ho ba, mga kababayan?